Breaking news, Iran nagpakawala ng intercontinental ballistic missile. Matapos ang ilang buwang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel pati na Estados Unidos ay ginulat ng Iran ang gitnang silangan matapos nitong magpakawala ng intercontinental ballistic missile. Ano nga ba ang dahilan at bakit muling nagpalipad ang Iran ng intercontinental ballistic missile at higit sa lahat ay ano ang magiging tugon dito ng Israel at Amerika? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa footage na ito, makikita sa ulap ang usok na kumalat sa Iran na nag-iwan ng gulat at takot sa mga residente ng Tehran at mga kalapit na lungsod. Mula sa northeastern provinces ng Gorgon, Sari at Semnan, nakakita ang mga eyewitness ng kumikislap na mga bagay na mabilis na umakyat sa himpapawid at may ilan pang nakapag-video gamit ang cellphone na agad kumalat online. Para sa marami, mas mukha itong pagpapakita ng kapangyarihan kaysa isang scientific na pagsubok. Ayon kay Mohsen Zangan, isang parliamentarian na kasali sa conservative bloc ng Iran, hindi raw ito ordinaryong pagpapakita. Sa panayam niya sa state broadcaster, sinabi niya, "2 gabi na ang nakalipas, nasubukan namin ang isa sa pinaka-advanced na missiles ng bansa na hindi pa nasusubukan noon at naging matagumpay ito." Dagdag pa niya, "Gusto kong sabihin na kahit sa ganitong sitwasyon, nagsasagawa pa rin kami ng security test ng isang intercontinental missile." Ang pahayag na ito ay agad na kumalat lagpas sa border ng Iran. Sa panahon ngayon ng matinding hinala, kahit ang salitang intercontinental lang ay may mabigat na epekto. Kumalat online ang mga video mula sa Sepa Pasdaran News, isang Telegram channel na konektado sa Revolutionary Guards. Si Mahdi Barari, Deputy Governor ng Semnan para sa Political Security at Social Affairs, ay sinubukang pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng IB, sabi niya. Ang mga kumikislap na bagay na nakita sa langit sa ilang probinsya ngayong gabi kasama ang Semnan ay konektado sa missile system tests sa ibang bahagi ng bansa. Walang dahilan para mag-alala ang publiko, pero kahit may paliwanag, hindi pa rin ito mukhang normal. Bihira lang mag-test ng missiles ang Iran at ang timing nito, ilang buwan lang matapos ang 12 araw na digmaan laban sa Israel, ay malinaw na may mensahe. Para sa gobyerno ng Iran, gusto nilang ipakita na matibay pa rin sila at may ibubuga. Hindi lang nakaligtas ang Tehran sa biglaang airstrike campaign ng Israel noong Hunyo, kundi nagpapatuloy pa rin sila sa pag-develop ng advanced na armas. Matagal nang konektado ang ambisyon ng Iran sa long-range missile development sa kanilang civilian space program. Noong Hunyo, ilang linggo bago ang digmaan laban sa Israel, nagsagawa ang Tehran ng suborbital test gamit ang satellite launch vehicle. Ayon sa mga analysts, hindi lang ito tungkol sa space exploration. Isang ulat noong 2019 mula sa US Defense Intelligence Agency ang nagsabi na ang pag-advance sa space launch technology ay pwedeng gamiting testbed para sa pag-develop ng isang ICBM. Paliwanag ni Shahin Madares, isang international relations scholar at security analyst, maselan ang posisyon ng Iran. Ngayon, nandyan na ang kaalaman, pero hanggang ngayon, wala pang test at wala pang sinyalis ng aktwal na nagawang intercontinental weapon. Kung may ganitong missile na, matagal nang abot ng range ang Israel. Pero delikado rin ito para sa Europe, dagdag pa niya, hindi pa rin klaro kung may sapat na guidance systems o technology ang Iran para makaabot sa Amerika. Pero ang concern ng Western countries ay hindi lang tungkol sa missiles. Sa loob ng ilang dekada, ang nuclear program ng Tehran ang naging sentro ng international negotiations, sanctions at mga pagtatalo. Kada rocket launch, para man sa satellite o sa depensa, agad na bumabalik ang hinala tungkol sa tunay na plano ng Iran. Lalo pang sensitibo ang timing ng missile demonstrations na ito. Noong 19 ng Setyembre ng kasalukuyang taon, bumoto ang United Nations Security Council laban sa permanent lifting ng sanctions sa Tehran na nag-trigger ng tinatawag na snapback mechanism na hiningi ng Britain, France at Germany. Nakatakdang ibalik ang sanctions sa ika-28 ng Setyembre matapos akusahan ang Tehran na nilabag ang commitments nito sa 2015 nuclear deal. Matindi ang galit ng pamunuan ng Iran. Noong Sabado,
Sa isang sesyon na pinangunahan ni President Masoud Pezeshkian, inihayag ng Supreme National Security Council ang suspensyon ng pakikipagtulungan sa International Atomic Energy Agency at inakusahan ang European powers ng panlilinlang. Sa opisyal na pahayag, binigyang diin ng Tehran ang kanilang galit. Sa kabila ng pakikipagtulungan ng Iranian Foreign Ministry sa ahensya at mga panukala para maresolba ang nuclear issue, ang mga ginawa ng European countries ay epektibong nagsuspinde sa landas ng kooperasyon sa ahensya. Pinalakas pa ni Pezeshkian ang mensahe sa isang televised address kinagabihan. Sabi niya, umupo sila at ibinalik ang tinatawag na snapback. Hinaharangan nila ang daan. Pero ang utak at mga ideya ang lumilikha ng paraan. Ang utak at ideya natin ay makakahanap o makakagawa ng paraan. Ito ang dapat paniwalaan. Hindi nila tayo mapipigilan, kaya nilang tamaan ng Natanz, kaya nilang tamaan ng Fordo, pero hindi nila alam na ang mga tao mismo ang gumagawa at patuloy na gagawa ng Natanz at ng mga mas mahalaga pa kaysa Natanz. Mas lalo pang pinatatag ng Tehran ang narrative ng pagtutol na ipinapakita ang sanctions bilang hindi lehitimo at ang pressure mula sa Western countries bilang pananakot na sumisira sa kanilang soberanya. Sabi ni Foreign Ministry spokesman Ismail Bakay, walang karapatan ang United States na magdesisyon tungkol sa national defense capabilities ng Iran. Ang Islamic Republic of Iran ay determinado na ipagtanggol ang kanilang kalayaan kahit ano pa ang kapalit, tumayo sa sariling paa at matibay na labanan ang labis na demands, agresyon at mga gawaing pag-atake ng mga foreign powers, kasama ang United States at ang Zionist regime. Ayon naman sa mga kritiko, noong Hunyo 12 araw war, sinabi ng Israel na napinsala nila ang missile at nuclear arsenal ng Iran sa pamamagitan ng campaign na direktang kinordina kasama ang Amerika. Pero giit ng Tehran, nakaligtas ang malaking bahagi ng kanilang missile capability at mas lumakas pa ang kanilang deterrence sa halip na humina. Para sa Iran, ang pagpapaputok ng missiles sa himpapawid ng sarili nilang kabisera ay hindi lang tungkol sa weapons testing. Ito ay malinaw na mensahe. Sa panahong bumabalik ang sanctions at nagbabantay ang mga foreign armies sa kanilang borders, gusto ng kanilang pamunuan na tiyakin ang tiwala ng kanilang mamamayan at takutin ang kanilang mga kaaway. Pero sa Western capitals, iba ang nakikita nila. Isang Iran na papalapit ng papalapit sa isang bansa na protektado ng nuclear deterrence at may missiles na kayang umabot lagpas sa Persian Gulf. Ang test sa Tehran na nasaksihan ng libo-libong ordinaryong Iranian sa isang gabi ng Setyembre ay higit pa sa simpleng military maneuver. Ito ay deklarasyon ng pagtutol, pahayag ng intensyon at marahil ang pinakadelikado, senyalis na ang rehiyon ay nasa bingit ng panibago at mas matinding tensyon. Sa huli, malinaw na hindi lang basta missile test ang ginawa ng Iran. Isa itong malakas na mensahe sa mundo na kahit may gera, sanctions at matinding pressure mula sa Western countries, hindi sila uurong. Pero ang tanong, hanggang saan hahantong ang ganitong klaseng tapatan? Ito ba ay simula ng panibagong gera o paraan lang para ipakita ang lakas at paninindigan ng Iran? Isang bagay lang ang sigurado, habang lumalakas ang tensyon sa Middle East, mas nagiging delikado ang kinabukasan hindi lang para sa Iran at Israel kundi para sa buong mundo.